Welcome to Love Lines. Good morning Philippines, hello world. Lakad tayo papunta ng simbahan. Chapel pala. Medyo makulimlim kaya maganda maglakad. Pero nakapayong pa rin ako. Magmamadali na kami kasi malapit na malate. Malapit na malate. Ano oras na? Pero saglit lang naman ang lakad. Wala pang 5 minutes ang nakakaliyan sa chapel. Kaya simba tayo. Akala ko si Father. Oh, ito yata yung motor ni Father. Hindi. Pagkakasip ko sana ng kamay kung sino ang mababahin, tapos kung sino rin ang hindi mababahin. 100% ang tataas kayo ng kamay na tama ba? Ang ating Ebanghelyo ngayon mga kapatid, ang unang bahagi ng Gospel ni Marcos ay isa ito tradisyon na hindi natin pwede i-blame dahil ito nga ang pinamana sa kanila, but very literal. Dahil ang utos dito, maghugas ka muna ng kamay bago ka kumain. Tama naman. Kaya nakalimutan nila na after nila maghugas, nagpupunsara pa rin sila ng pinilidor. Di ba? Kaya parang sabi ni Kristo, mapag-imbabaw. Dahil ang kailangan ni Kristo, itong sinasabi niya sa last part, hindi ang mapagkain na galing sa labas na pumasok sa bibig at pumasok sa tiyan ang nakakaparoni sa atin sa mata ng Diyos. Kung hindi yung galing sa puso na iba-iba ang iniisip ng kasamaan at yun ang makakasira sa atin sa Panginoon. Amen? Nakita na yung contrast. Kaya natatanungin ko sana kung sino ang mabait at sino ang hindi. Pero sa inyo, lalaki lang nagsisimba dito. Walang masama dito, puro mababait. Parang hindi yata kayo sure. So nakita niyo na ang ganda na kayo ng mensahe. So ano ang connection ngayon ng ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio? It's all about the dogma of faith and good action. Hindi maghiwalay, inseparable yan. Kapag mayroon kang pananampalataya, dapat mayroon kang mabuting gawa. Hindi paghiwalayin. So ano ang nangyari sa first reading? So balikan natin ang history. Ano ba ang nangyari sa mga Israelites sa Egypto? Puno sila ng paghihirap. Ano ang ginawa ng Diyos? Iniligtas sila doon, inilayo at binigyan ng promised land. Sa kanilang paglalakbay, lahat ibinigay ng Diyos. Ito ang mga Israelita, puno sa reklamo. At hindi nila pinasalamatan ng Diyos. Nakita lang nila ang kakulangan sa kanilang pangangailangan. Pero hindi nila naramdaman at hindi nila binigyan ng pagpapahalaga ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya ito ang masakit. Sa lahat ng pag-ibig, tulong na binigay ng Diyos sa kanila, nagawa pa rin nila talikuran ng Diyos. So, sino ang masama ngayon? Sila, ang puso nila. So, nakita niyo na yung connection. Dapat ang puso nila ang magbago. Marunong sana sila magkaroon ng utang na loob. Kaya sino ang mabait? Tao o aso? Aso yata. Aso o tao? Look, problem kayo. Kasi ang aso, kapag mapakain mo lang yan ng gusto, hindi mo pakainin.
nananatili ang kanyang paglalak sa iyo. Kahit paluhin mo ang aso, hindi ko maganti. Kung ano lang yung buntot, bumababa at umuyo ko. Pero bakit ang tao, lalo na ang anak, bakit kaya niyang sumagot? Bakit kaya niyang magtampo sa magulang? Ayaw sumagot. Ayaw lumabas ng kwarto kapag hindi mapagbigyan. Bakit ang aso hindi lumalaban? Bakit ang anak kaya-kaya niyang lumaban? Ilang anak kaya ang nagpatulog sa lupa ng kanyang ina at ama? Ilang magulang kaya umiyak dahil ang anak hindi na sumusunod sa magulang, hindi na nakikinig? Mas mabuti pa siguro ang aso kaysa anak. Huwag naman. So yun ang gusto magbago ng Diyos, yung puso na ito. Ang anak bigyan magbago. Kapag makita niya ang tunay na pag-ibig ng aming ina at ama at sakripisyo, sana makita na yun, nagbigay sa kanya ng buhay, nagbigay sa kanya ng sakripisyo, at higit sa lahat, nagbigay sa kanya ng pagmamahal. Amen? Yun ang gusto ni Lord na tinatawag niya sa lamin ay metanoia. Change from within. Yung pagbabago na napagmula sa puso. Yun ang hinihingi ni Kristo. Ayaw ni Kristo ng mga literal na pagkain na iniiwasan mo. Ayaw mo ng marupin pag tayo sa pagkain. Gusto mo malinis. Pero yung puso mo naman ay puno ng kabalututan. Puno ng kasamaan. Kaya ayaw ni Kristo ng gano'n. Dahil ang konteksto natin pinag-usapan ngayon ay kaligtasan. Hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo magiging totoo sa ating ginagawa at pananampalataya sa Kanya. Walang extension kahit si Father. Si Father ang galing magsalita. Pero kung si Father lahat ng bawal ginawa, pwede din ako mauna sa inyo sa impyerno. Amen? At yun ang ayaw ni Kristo. Kaya sinabi niya sa huling bahagi, unawain niyo ang aking sasabihin. Intindihin na ito ang gusto niya magbago. Hindi ko kayo tatanungin kung ano babaguhin sa inyo. Kasi palagay ko mababait naman kayo lahat. Mayroon pa hindi mabait yan, asan ka may papanatan kung pupukus ko sa iyo ng binigyan mo. Mayroon ba? Wala. Sa ako ba nakikiusap sa lahat ng mga anak dito ha? Pagbago tayo. Huwag natin pagyating si mama at papa. Marunong sana tayo kumingin ng utang na loob sa kanila. Ibalik natin sa kanilang paglalang at pagmamahal. At yan po ang pag-iusap sa pangalawang pagbasa, sulat ni Santiago. Ang dami kong binigay ng Diyos sa atin, pati ang kanyang anak ibinigay niya sa atin. Ano ba ang kulang? Bakit ayaw pa rin natin sumunod? Alam ng Diyos kung gaano kahirap ang delikado ng impyerno, kaya ayaw niya may mapunta doon. Bakit mayroon pa rin tao na hindi pinahalagahan mo? Bakit mayroon pa rin tao na hindi nag-isip tungkol sa kaligtasan? My dear brothers and sisters in Christ, ang dami na kung nangyari ngayon na ang aming mga predes ngayon na namatay. Mga patay ay napakaingat sa pagkain, napakaingat sa katawan, walang bisyo, pero bigla lang namatay. Ang dami kong mag-asawa ngayon na bigla lang namatayan ng partner. Walang sign ng sakit, pero bigla namatay. Bakit ko ba sinasabi sa inyo ito? Dahil kapag hindi ka magbago at mamatay ka bigla, ikaw ang tunay na iiyak at natatakot pag makita mo ang impyerno. At wala ka ng choice. Dahil piniritso ka na doon, wala nang chance para makaakyat sa langit. Amen? Pero masyado yata kayo seryoso. Okay lang ba kayo? Smile mo na kayo. Hindi ko lang kayo nakaaway. Napakaganda kasi pag-usapan natin ngayon, dahil ang pag-uusap nito, ang focus na ito at intention ay para mapunta sa langit. Bakit kailangan natin magbago? Lalo na sa puso na ito. Kaya kasi nabihan ng mga mga Sadduceo at mga Pariseo. Magpag-impabaw kayo. Kaya ng sulat ni Propeta Isaías. Masakit yun. Dahil ang mga Pariseo, sila mga nasa simbahan. Sila mga nagdakaaral tungkol sa salita ng Diyos para paano sumunod. Pero ang kanilang ginawa ay opposite sa kanilang sinasabi. At sino ang nagpapatol kay Kristo? Sila rin. At ang puso nila ay matigas. Kaya sana walang Pariseo dito at Sadduceo ngayon. Kasama ka, Father. Si Father, pag hindi ka maging totoo sa sarili mo, ang
ang galing mo lang sa salita na iyong ginagawa ay hindi ayon sa kanyang kalooban, Saduceo ka rin para at Pariseo, woe to you. Nakita mo yun? Sana mga kapatid, ang ating ginagawang pagsimba ay isang kailangan o primary ng buhay natin. Swerte tayo ng mga nagsisimba. Bakit? Ano? Masyado ba siya yung uso lang o mausap? Swerte tayo kasi kahit minsan, nagkakasala tayo. Pagtanggap natin kay Kristo, ay may kapatawaran sa kasalanan. Amen? At yun po ang sinasabi ng isang pagbasa, Gospel of John. Ako ang pagkain galing sa langit na bumaba para sa lupa, para magbigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun yung Gospel of John, chapter 6, verse 51 to 58. The assurance of to those who receive His body and drink His blood, we will have eternal life. So kayo, tayo ang swerte na kahit tayo minsan matagay, kahit minsan tayo ay masungit, o kahit minsan tayo ay maramo, pero may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? Sino sa inyo dito hindi kumakain ng dito buwan? Dito buwan, hindi kumakain dito. Soyo, masarap na ito. Sino pa hindi kumakain? Ikaw, eh? Bawal sa pagigil din. Soyo, masarap na. Ang bawal lang pag may arthritis. Sigurado mamamagaling yung paa. Wala ang bawal. Ang lechon niya, bawal na rin sa mga may high blood. Kaya ako umiiwas ako sa lechon na yun pag hindi ilapit. Pag ilapit, titikman ko pa rin. So nakita natin mga kapatid, ang pagkain ay hindi problema. Tapos, sino ba dito ang kumakain ng kamay? Nagkamay. Mahilig ba kamay? Wow! Maghugas tayo wala lang nakain niya sa sigaw. Kasi pinakita ka lang dito ang good manners ng life kanda. Pinakita lang dito, ito po rin kanilang namanan. Pero kailangan ba maging mahigpit sa batas na ito? Hindi. Kasi sabi ni Kristo, ginagalang at sinusunod ang batas ng tao. Batas ng tao ko yun. Pero nakalimutan ang pinakamahalaga, ang sundin at igalang ang batas ng Diyos. So, ang batas ng Diyos ay pag-ibig. Ang batas ng Diyos ay pag-unawa. Ang batas ng Diyos ay magbibigay buhay. Hindi para pumatay. Hindi para maging nanutong ng tao kung hindi pasayahin. Amen? To end my opinion, ibibigay ko sa iyo ang concrete example. Mayroon akong mga pinsan na 120 plus na lumipat sa kabilang sikta. Hindi naman sila rin yun. 2015, after my theological studies, after my graduation, ay umuwi ako. At nasanay sila sa akin dahil nag-ibigay lang ng nag-ilitsyon. At lahat ng laman loob ay nilalagay sa planggana. At ipapadala sa amin, binabayaran ko. Ano ang ginagawa ko po? Karamihan ay dinuguan. Kaya pag sa bahay kami, ang dinuguan mula lunch hanggang dinner, may madaling araw pa. Ngayon, pumunta sila kahit magsiselebrate ako ng birthday. Sabi ko, kung pinahalagahan nyo ang ating pagsasama, pagiging kaibigan, at pagiging pinsan, pumasok kayo sa bahay, kumain kayo ng dinuguan. Ang hindi kakain, umuwi na kayo, ibig sabihin, pinupul nyo ang relasyon natin bilang magpinsan. Out of 120, 10 lang ang hindi kumain. So, bumalik yung iba sa Katoliko. Ang 10 hindi talaga. So, ngayon, sa susunod na okasyon namin, sabi ko, wala na kami koneksyon, hindi na kami magpinsan. Pumunta pa rin sa bahay. May dinuguan ulit. Sabi ko, huwag na kayo pumasok dahil hindi naman kayo kakain ng dinuguan. Umuwi na lang kayo. Sino ang may kasalanan? Ako o sila? Sino ang may kasalanan kayo? Sino ang may kasalanan? Ako o sila? Sumasamba na tayo. Mga
Naghuhugunita ang kanilang kaarawan sa buwan na ito. Yan din ang mga mag-asawang itinamanan at pinagkasunod mo sa pag-iisang bibig. Pagpalain mo sila sa pamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kukupin mo sila sa iyong pagmamahal. Upang matamasa nila ang darating ng mga masasayang taon, sa kanilang pagpupunyagi, maranasan naman nila ang galang ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, natagtulawan nila na lahat ay mula sa iyo at ang kaganapan ng lahat. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo, aming Panginoon. Amen. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakapasama o nakakaparumi sa tao, kundi ang nanggagaling sa loob nito. Yan, yung pinakabuod. So, ay, huwag magpaimbabaw, yo. Huwag tayong paimbabaw. Ang galing na ka. Hi, doggy. Ay, may aso. Yun. Naano ko ng aking camera. Lala, matutuwa lang ako sa aking selfie stick ko na tripod. Okay, so, yun nga. Yun lang po. So, maging malinis ang ating kalooban. Yun lang ang pinakaano doon. Ating kalooban, ang ating konsensya, lahat. Yun ang pinakabuod. Kasi huwag tayong maging yung pagiging ipokrito at tao nakakamali. So, yun ang sinabi ng ating Panginoon na hindi yung pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa tao, mula sa puso ang nakakasama sa tao. Sino ba yun? Akala ko si ano yun. So, yun ang buod. But, gusto daw ng Diyos na maging masaya tayo, kaya sundin lang natin ang utos, yun na yun. Yun ang makakabuti sa atin. Alright, so, thank you. Tatago ko na tong selfie stick kasi nabibili ko na selfie.
So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.